Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. May kasama po ba ako rito? At mapagpalang umaga din po sa ating mga online worshiper na patuloy na naka-tune in dito po sa ating live stream sa CSF Ologan Church. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga kananay. Batinin mo nga yung katabi mo, kapatid. Happy Mother's Day. At lalong-lalo naman sana yung mga nanay. Ay, mga anak. Ano yung mga anak? Batiin nyo naman yung mga nanay. Ano? Kasi mas nais ng, mas feel ng mga nanay kapag ang mga anak nila ang bumabati ng Happy Mother's Day. Tama po ba mga nanay? Bawat salita, lingwahe na namumutawi sa inyong sa ating mga anak ay talagang damang-dama ng mga kananayan, lalo na pag sinabing mama, nanay, ina, mother, mommy, Happy Mother's Day, I love you. Di ba? Talagang damang-dama ng mga nanay ang salitang pagmamahal na nararamdaman ng ating mga anak para sa atin. Amen? Talagang natutuwa ang ating mga nanay. At sapagkat ang iba ay maaring nag-ayos, naghanda para sa Mother's Day. Siyempre, kailangan mayroon din tayong time para sa ating sarili. Amen? Pero bago ang lahat na yan, unahin muna natin yung Panginoon. Amen? Samahan niyo muna po kung manalangin. Hi Lord Jesus, we glorify your name, Panginoon. Patuloy, O Diyos, nagpupuri kami, nagpapasalamat muli sa isang pribilehyo na ang bawat isang kaluluwa, bawat puso, bawat isipan at katawan na naririto, O Lord, ay patuloy na nagpupuri at sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang mga pangyapak na patuloy, O Diyos, na dumadako sa iyong banal na tahanan upang ikaw, O Lord, ay luwalhatiin, upang ikaw itaas at purihin sa kanilang mga buhay, O Lord. Kaya Ama, sa umagang ito, tanggapin mo ang aming pagpurit, pagsamba sa oras at araw na ito. At we acknowledge your Holy Spirit in the midst of us, Panginoon, sa aming pag-aaral, sa aming pagbubulay-bulay na yung banal na salita. Gamitin mo, O Lord, ang mga pangako at mga salita mong ito, O Lord, upang maging pagpapala, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto, na naghahangad ng kasagutan, naghahangad, Panginoon, ng mga pagpapala, naghahangad, Panginoon, na ma-meet ang kanilang mga pangangailangan, physically, emotionally, and spiritually. Patuloy, O Diyos, na maging katatagan, kalakasan ng kanilang espiritu, ng kanilang katawan, at ang kanilang emotional ang mga salita mo, O Lord. Naniniwala kami, O Lord, na ang bawat salitang itong aming maririnig at pag-aaralan ay patuloy na makukonvert, Panginoon, sa lahat ng uri ng pagpapala na aming inaasam sa umagang ito. Maging sa mga nanonood online, patuloy mong pagpalain ang kanilang buhay saan man sila nandoon, O Lord. We declare and decree the divine protection and divine healing, Panginoon, na patuloy nilang maranasan sa kanilang buhay. Kaya, O Lord, sa iyo po namin ibinabalik at pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Let your will, in your way, in your wisdom will be done. In this morning, just to pray, amen and amen. To God be the glory. Hallelujah. At Happy Mother's Day po uli sa lahat ng po ng ating mga kananayan na tunay na naging isang ulirang ina sa kanilang mga sakripisyo, paghihirap at pagtitiis. Ang pagiging isang ina nga po ay hindi kayang tapatan at hindi kayang tumbasan at hindi kayang ipaliwanag ang nararamdamang nilang pagmamahal o pinadarama nilang pagmamahal sa kanilang mga anak at sa kanilang kabiyak. Ang pagiging isang ina ay hindi biro. Ang pagiging isang ina ay malimit, walang vacation leave, walang sick leave, walang separation pay, at wala ring retirement. Amen? Dahil tayong mga kananayan, habang nabubuhay, habang may lakas, misa sa kaapu-apuhan pa, inaalagaan at inuunawa, inaalala ang kanilang mga mahal sa buhay. Na tinuturing na ang bawat anak at apo ay kanilang tunay na anak na minamahal at inaalagaan. Kaya dito sa ating bansang Pilipinas, gayon na lamang ang pagpapakita natin at pag-appreciate ng Mother's Day sa ating mga kananayan dahil nararamdaman to ng mga anak. Amen? Parang hindi naniniwala yung mga anak, ano? Parang sabi daw ang nanay, ang ilaw ng tahanan, subalit sa kanilang tahanan ay speaker daw yung kanyang nanay.
Dahil sa araw-araw na nanermon, araw-araw na naninigaw, naninita. Pero alalahanin nyo mga anak, ito ay para sa kabutihan nating mga anak. Amen, naging anak din po ako. At isa rin po ako sa mga pasaway na anak. Pero hinubog at binihisa ng ating Panginoon Diyos dahil sa aking kagustuhan na maranasan ang makamundong gawain. Ito ang nagdala sa akin sa isang kapahamakan na hindi ko ninais sa aking buhay. Subalit dahil sa kabutihan ng Diyos, muli akong inilapit at patuloy na akong inilagay sa kanyang purpose, sa kanyang layunin, at ito na nga po ako tumatayo sa inyong harapan. Amen? Yan nawa, ganun din ang mga kabataang naririto. Kahit man po sila yung mga pasaway, kahit pa po mamisa-misan sila ay matigas ang ulo, just believe on prayer. Amen? Dahil naniniwala po ako na sa bawat panalangin at pagdulog ng bawat kananayan sa ating Panginoon Diyos ay dinirinig at pinakikinggan niya ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Tunay pong na pinakikinggan ng ating Panginoon Diyos ang bawat panalangin ng mga kananayan. Mahal na mahal ng Diyos ang mga ina at mga kababaihan. Meron pa nga po siyang paalala sa Book of Exodus na kapag ang mga kananayan o ang kababaihan ay dumulog sa kanya, dumilang at dumalangin, ito'y kanyang pakikinggan sa kalangitan. Ganon tayo kamahal yung mga ina na nananarito at nanonood online na ang bawat pagdaing, sa bawat sakripisyo, sa bawat paghihirap, sa bawat sakit at pagdurusan na inyong nararanasan sa inyong buhay, nakikita at nadidinig ng Diyos ang inyong mga pinagdaraanan at inyong nga pong nararanasan sa buhay. Tulad nga po ng isang istorya sa Biblia na ating pag-aaralan sa umagang ito, tungkol sa isang babae na maaring makarelate ang bawat isa sa atin. At siguradong ramdam na ramdam ito ng bawat ina. At hindi tatawaging isang ina at hindi mabubo ang pagiging babae ng isang ng mga kababaihan kung sila ay hindi magkakaroon ng isang anak. Tama po ba? Hindi magiging masaya malimit ang isang pamilya kung ito ay hindi binubuo ng nanay, tatay at isang ng mga anak. Dahil nasasabing masaya at maganda ang isang pamilya kung mayroong mga seedlings sa loob ng ating tahanan. Pero hindi ko po sinasabing porket wala tayong anak ay hindi na tayo magiging masaya. Amen? Pero mas masaya kung meron tayong mga anak sa ating tahanan. Tama po ba? Lalo na siguro kung tayo ay merong mga katulad ng unang panahon, merong 12, may 24 at nabasa ko pa nga po sa Guinness Book of Record. Ang world record ay mayroong isang babaeng nanganak ng 48. Meron lang naman po siyang anak na 8 kambal, 6 na kambal, 4 na kambal ang pinakamababa sa kanya. Kaya ganun kadami ang kanyang anak. Parang hindi kapani-paniwala, pero ito po yung nasa Guinness Book of Record. Siguro napakasaya at napakagulo na tahanan ito. Pero kung babae lahat sana mga anak niya, marahil madali itong ma-recognize sa kanilang mga pangalan. Amen? Kung sa akin palagay lang, kung ito yung mga babae, mas madali silang ma-recognize ng nanay niya kung sino-sino sila. Dahil papangalan ko dyan, marahil is floor. Lahat sila floor ang pangalan. Kaya pag tinawag mo, first floor, second floor, third floor, fourth floor, hanggang 48th floor. Di ba? Recognize na recognize. Walang pagbabago. Kung babae naman po lahat. At katulad po ng itong ating pag-aaralan sa umagang ito, buhat sa isang istorya ng isang babaeng desperado na. Sobrang desperado na siya. Nawawala na siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Bakit po? Dahil siya'y may asawa, subalit wala naman silang anak. At ganoon na lang ang kanyang pananabik na magkaroon ng isang anak, kahit isa lang. Yun ang kanyang pagnanais. At ito'y lagi niyang sinusumamo, lagi niyang idinudulog sa ating Panginoon Diyos. Dahil sa pagnanais niyang magkaroon ng isang anak. Kaya mga anak, huwag niyong isipin na hindi kayo mahal ng inyong magulang. Amen? Nandiyan po ba mga bata, mga bataan? Dahil naniniwala ko, walang magulang na babae na hindi nagmahal sa kanyang anak. Naniniwala ako.
na lahat ng kababaihan, mahal na mahal nila ang kanilang anak. Dahil sa kanilang paghihirap, sa kanilang pagnanais na magkaroon ng isang anak, sa 9 na buwan niyang pagdadalang tao, nandoon ang mga pagkain kanyang hindi kinain, mga tulog na hindi niya itinulog, mga pagod na hindi niya ipinahinga para lang maprotektahan ang dinadala niyang anak sa kanyang sinapupunan. Kaya gano'n yung sakripisyong paghihirap ng bawat magulang sa kanilang mga anak. Tunay po ba, mga kananayan? Lalo na kung mararanasan ng mga, kung alam ng mga anak, yung pagka yung tulog, gusto mo lang matulog, pero yung ikaw ay sumisipa sa tiyan, hindi mo alam kung ikay sa kaliwa, sa kanan, minsan mayroon kang padapa, hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo tulog. Hirap na hirap. Diba? Lahat yan dinanas at pinagtiisan ng mga kananayan. Kaya nawa, mga anak, ating i-appreciate yung paghihirap ng ating mga nanay. Amen, mga anak? Salamat sa narito mga anak at umamen. Amen. Mahalin natin yung ating mga nanay. Dahil sa kanila nga pong sakripisyo. Katulad po ng ating babasahin sa umagang ito, buhat sa isang ina na desperado na magkaroon ng isang anak sa 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 20. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 20 o verses 1 to 20. Ito ay buhat sa isang istorya ni Hannah na desperado na magkaroon ng isa. Ano po ba ibig sabihin ng desperado o desperate? Ito yung desperate na having a loss of hope. Yung wala nang pag-asa. Naranasan niyo po bang maging desperate sa inyong buhay? Yung desperate na hindi dahil wala ka nang makakain, magbabayad ka na sa bill, dumarating na ang mga due date, yung nakikipag-unahan ka sa CR. So hindi po yung ibig sabihin ng desperado. Yung desperado na talagang ninanais mo at gustong-gusto mong makamit sa iyong buhay. Katulad nga po ng mga istorya sa Biblia, sa New Testament, na kung saan mayroong lalaking paralyzed na desperadong makatanggap ng kagalingan sa ating Panginoon Diyos. At nandoon yung kanyang 4 na kaibigan na desperado na siya ay ilapit sa ating Diyos, na binakbak pa ang bubong ni Simon upang lang mailapit ang paralisadong taong ito. At maging yung babaeng dinudugo for 12 years na desperado rin makatanggap ng kagalingan sa ating Diyos, na sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan o dulo ng laylayan ng damit ng ating Panginoon Diyos, ako ay gagaling. Ganitong klaseng desperado ang sinasabi ko po na naranasan ng mga taong ito. Katulad po ng nararanasan po nitong si Hannah na ating pong pag-aaralan. Si Hannah ay isang istorya na powerful of strength, courage, persistent prayer, and unwavering commitment to seek God's face. Na makikita po natin dito at mababasa natin yung isang katangian ng isang babae o lingkod ng Diyos na sa kabila ng kanyang mga challenges and circumstances, discouragements and angry sa kanyang buhay, despite of her challenges and feeling rejected, at pakaramdam niya, inabandon na siya ng Panginoon, pero hindi siya tumalikod o lumayo sa ating Panginoon Diyos. Katulad din ng mga kababaihang naririto, na marahil bago pa pumunta sa church nito, marami ng pinagdaanan. Maaring mga labahin, lutuin, pag-aasikaso na nakaharap sa inyong tahanan, pagkagising pa lamang. Pero dahil mahal natin ang Diyos, tayo ay dumako sa lugaring ito. Amen? Nariyan po ba kayo mga kananayan? Na talagang makikita natin yung kabisihan ng mga nanay tuwing gigising. Ang schedule, maliligo lang sa CR, nakita ang mga lumot, lilinisin pa yan, huhugasan pa, ang bowl. So, nadadagdagan yung mga trabaho na hindi naman dapat gawin sa kanyang schedule. Pero dahil nanay ka, hindi ka makatiis sa mga ganitong bagay, paglabas mo ng CR, nandoon naman ang likpitin, lilikpitin mo, huhugasan mo, paggising mo, tingnan mo naman, paglabas mo naman likpitin, makikita mo naman doon sa table, nandoon yung kinainan ng inyong mga anak at ng inyong asawa. So talagang napakaraming gawain sa loob ng tahanan. Amen? Pero dahil nga po mahal natin ang Diyos,
Iniisip nyo yata ngayon ang inyong dadatnan mamaya. Pero inuna natin ang Panginoon Diyos. Amen? Dahil sa ating pagmamahal at pagtugon at pagsagot sa ating Diyos, inuna natin siyang purihin at sambahin sa oras at araw na ito. Katulad po nitong si Hana, na meron siyang mga gawain na ginagawa hindi lang sa kanilang tahanan, subalit taon-taon sila'y dumarako kasama ang kanyang asawa na si Elkanah upang sumamba sa Panginoon at mag-alay ng kanilang offering. Dahil ito ay sagrado sa kanilang panahon na nire-require sa bawat tao, bawat may pagkatakot at pagkakilala sa Diyos ay magkaroon ng mga offering sa harap ng Diyos. Katulad ng ginagawa po natin dito. First, ino-offer natin yung ating sarili. Second, ino-offer natin yung ating praise and worship. At yung huli, yung ating pong mga kaloob sa Panginoon Diyos. Amen? At gusto ko pa rin pong dagdagan, yung huli, ating ring ipagkaloob yung ating mga pandinig at puso't isipan sa umagang ito. Amen? Wag lang po yung ating physical na pangangatawan, baka physical present, but mentally absent. Kaya tingnan mo yung katabi mo, baka tulog na. Tulog na po ba? Napuyat po ata sa pagbabantay. Baka may nanggagapang. Hallelujah. At dito nga po sa buhay po ng ating lingkod, na pag-uusapan ngayon, may mga bagay siyang ginawa. At pinamagatan ko po itong God remembers. Sabi mo, kasabi mo kapatid. God remembers. Ayan. Inaalala ng Panginoon ang bawat sakripisyo, paghihirap, pagdurusa, bawat ginagawa nating paglilingkod sa ating asawa, sa ating anak, at maging sa ating Panginoong Diyos na buhay nating pinaglilingkuran. Katulad po nitong si Hana. May mga bagay po akong nai-share sa inyo na nakita ko po dito sa buhay ni Hana na inalala ng Diyos ang mga bagay na kanyang naranasan sa kanyang buhay. At ito yung ating mababasa sa verse 1 to 8. God remembers us when our heart is broken. God remembers us when our heart is broken. Sapagkat ito po ang nasusulat sa verse 1 to 3. Sa Rametaim, Sopin, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkanah mula sa bayan ni Tohu at mula sa angkan ni Sup na Epreteo. Dalawa ang asawa ni Elkanah, sina Ana, Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkanah sa Silo upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga paris ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Sopni at Pinehas. Tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit ang mga natatanging bahagi ay binibigay niya kay Ana, sapagkat mahal na mahal niya ito. Bagamat hindi pinahintulot ni Yahweh na ito ay magkaanak. Si Ana ay palaging kinukutiya ni Penina, dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing magpupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana. Kaya't napaiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilapitan siya ni Elkanah at tinanong, Ana, bakit umiiyak ka? Umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain. Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Dito po sa istoryang ating binasa, makita po natin dito ang paghihirap na naranasan ni Hana sa kanyang buhay, sa kanyang asawa, at maging sa kanyang ano man po tawag sa Tagalog dito? Karibal. Yan, salamat. Karibal. Sa puso ni Elkanah. Dahil nung panahon naman po, ito ay hindi pa sinasa batas
Although may binigay naman ng Panginoon Diyos na bawal mag-anak o mag-asawa ng marami kung hindi mo kayang suportahan. Pero sa nowadays, ito ay maaaring kasuhan ng polygamy. Dahil nga po sa pag-aasawa ng more than one. Pero sa panahon po nung ito, ay mayroon ng ganitong sitwasyon na ang isang lalaki ay pwedeng mag-asawa ng kahit ilan basta't kaya niya itong buhayin. Pero ngayon, inuulit ko, ito po yung pinagbabawal. Makakasuhan ka at iyong kinakasama. Pwede kang kasuhan. At dito nga po, makikita agad natin yung kahirapan ng kanyang puso. Sino ba namang babae ang gustong may kaagaw sa kanyang minamahal? Di ba wala naman po gusto nating ang gusto ng mga kababaihan, siya lamang ang nasa puso mo, ikaw lang din ang nasa puso niya. Tama po ba? Napakasakit mong malalaman at maintindihan na mayroong kang karibal, na mayroong kang kalaban sa puso ng iyong iniirog yung sinisinta at minamahal na asawa. Lalo na siguro kung ito pa yung magkasama sa isang tahanan. Kagulo siguro ito sa loob ng tahanan. Ito nga lang po, taon-taon sila nakikita. Nagpaplano mag-asawang ito na maaring merong vacation at dahil summer, magbabakasyon. Pero magkikita ang magkaribal. At alam na alam ni Hana ang mangyayari. So umpisa pa lamang po ng ating pagbabasa sa chapter 2, makikita na natin dito yung paghihirap ni Hana. Bakit po? Meron na agad comparison. Sa verse 2 na sabi po rito, na dalawa ang asawa ni Elkana na si Ana at Penina. Masakit na malaman. At ito pa yung kasakit-sakit sa kanya. May anak si Penina. Napakaraming anak. At si Hana ay wala. Dito pa lamang, ano kaya yung pakaramdam na ganito? Introduction pa lang, napakapangit na nang binigay sa'yo. Introduction pa lang, ang dami ng dumaang mga istorya, kung ating babasahin dito, from the start, ipinakita na dito yung mga lahi, kung saan nagmula si Elkana, na sila po ay may mga anak. At ang gaganda ng istorya, pati si Penina may anak, bago pagdating kay Hana, wala siyang anak. Nakaranas po ba tayo mga kananayan na ganito o mga magulang na ang iyong mga anak gagraduate pero yung anak mo, nung tinawag, walang sabit? Yung mga kasama niya kaklamit with high honor at mayroong honor pero yung anak mo wala. Ang ganda ng introduction, pag-encourage mo, di ba ba, sa aisle, sasayawan ng mga abay bago pagdating ng main bride, walang sasalo, tinakbuhan pa na ng asawa ng groom. Di ba napakasakit na maramdaman ito? Nakarelate po ba kayo? Salamat siya, nakaka-relate. Na yung introduction sa iyo, yung pagkakilala sa iyo, ay parang napakapangit. Na ang nakikita ng mundo sa iyong buhay ay puro pangit. Pero hindi ganon tumingin ng Diyos. God sees you, does not like how the world define you. Hindi ito ang nakikita ng Diyos sa atin. Kasi pinahalagahan ka ng Panginoon Diyos. Bagamat may mga pangit tayong pag-uugali, meron tayong mga pangit na nararanasan sa buhay, maaring ang mga tao always define us sa mga nangyayari na gaganap at minsan nga po sa kapansanan na ating nararanasan sa ating buhay. Napakasakit na ng naramdaman nitong si Hana. Napakapait na, kaya nga po, God remember us when our heart is broken. Nararamdaman yan, alam yan, naaalala yan ng Panginoon na ikaw'y nasasaktan, kapatid, na ikaw'y nahihirapan. Alam ng Diyos na ang iyong asawa'y pasaway, ang iyong anak ay ganun din, na wala kang katulong sa iyong tahanan, ikaw lahat ang naglilinis, ikaw ang nag-aayos, parang ikaw na lamang ang nagiging katulong sa tahanan, maging sa trabaho, parang pinagkakaisang ka. Alam yan ng Diyos. Alam ng Panginoon ang pinagdaraanan mo, kapatid, sa bawat nanay at magulang na naririto. Nauunawaan at naiintindihan kayo ng Panginoon. Amen? Naaalala kayo ng ating Diyos. At para hindi po tayo makaramdam ng mga ganitong uri ng emotion, may mga bagay tayong dapat gawin. Una, don't compare
be unique. Sabi mo ka sa tabi mo, kapatid. Tignan mo naman sa kanilang mga mata. Sabi mo, kapatid. Don't compare. Be unique. Amen? Comparison is the tip of joy. Pag ikay mahilig magkumpara ng mga bagay na meron sa iba, malulungkot at malulungkot ka. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang malungkot? Masiyahin po ba siya? Ay pagka siya nakatimangot ngayong umagang ito, baka yan may kinaiingitan sa katabi mo. Baka nainis pa siya hanggang ngayon, hindi nakamove on kagabi. Hanggang ngayon iniisip niya pa at naghihintay pa. Don't compare. Be unique. Dahil ganun tayo ginawa ng Diyos. Comparing is the tip of joy. And the worst thing you do is compare yourself to others. Kapag kinumpara mo daw ang iyong sarili sa iba, yun ang pinaka-worst thing na ginawa mo sa iyong buhay. Dahil titiyak ko, wala kang kapahingahan, wala kang katahimikan, wala kang kapayapaan. Lalo na sa panahon na ito. Na bakit siya nakatanggap ng ayuda? Bakit ako wala? Ba't sila nasa listahan? Bakit ako wala? Malimit ganun tayo. Ang tanong, yung bang katawan mo ay katawan niya? Ang pag-iisip niya ay pag-iisip mo ba? Ang balat ba niya ay balat mo? Ang kagandahan ba niya kagandahan mo? Hindi ba magkakaiba tayo? Dahil kung tayo pare-parehas at magkakamuka, napaka-boring siguro ng mundo. Isipin mo, kung ang lahat ng katabi mo kamukha mo, tatanggapin mo ba? Di ba hindi? Dahil ginawa tayo ng Panginoon unique. May kanya-kanya tayong kulay. May kanya-kanya tayong tangos ng ilong. Uy, tinapahawak tuloy yung iba sa ilong. Baka daw nawala, na-misplace. Nandyan lang yan, kunyari lang nawawala. Hindi mo lang maramdaman. May kanya-kanya tayong pagkakagawa ng ating Diyos. Amen? Kung gusto mong ikumpara ang iyong sarili, compare yourself to the person you were yesterday. Amen? Kung gusto mo ikumpara ang iyong sarili, ikumpara mo ang sarili mo kung ano ka kahapon. Ano ka ba kahapon? Ikaw ba'y malungkot? Ikaw ba'y naasar? Ikaw ba'y hindi, not feeling well? Pero ngayon malusog na malusog ka, malakas na malakas ka. Amen? Na merong ginagawang pagbabago ang Diyos sa atin everyday. Amen? Huwag nating isipin na natutulog ang Diyos at pinabayaan na tayo ng Panginoon kung sometimes, sa bawat panalangin natin, sa bawat pagdulog natin sa Diyos, parang hindi tayo pinakikinggan, hindi tayo naririnig ng ating Diyos. At ang masakit pa nga minsan, yung pinapanalangin mo, nakikita mo doon sa kapitbahay mo. Lord, magtanong ka nito, Lord, ba't ganun? Nananalangin ako ng blessing. Bakit yung kapitbahay ko ang binabless mo? Palaki ng palaki, patas ng patas na ang kanilang bakod. Hindi ko na sila nakikita. Lord, humihiling ako ng kagalingan. Bakit yung kapitbahay ko ang lumalakas? Katulad nitong si Hana, nananalangin siya sa Diyos na magkaanak. Pero si Hana ay si Penina ang binebless ng Lord. Dumadami na dumadami ang kanyang anak. Padami ng padami. Pero dapat nating maunawaan na sabi sa Biblia, sa verse 4 ay ganito. O, sa verse 5. Ngunit mga natatanging bahagi ay binigay kay Ana sapagkat mahal niya ito. Kung nararamdaman po natin minsan na ang pagpapala ng Diyos ay sa iyong kapitbahay o sa iyong katunggali, sa iyong karibal, isipin po lagi na mahal kayo ng inyong asawa. Pinakita po dito na mahal ni Elkana si Hana. Naramdaman po ba natin ito, mga nanay? Parang hindi. Wala na ito nakaramdam. Mga tatay, nananawagan po ako. Hindi na ating mahalin ang ating mga asawang babae. Yun. Baka hindi na nararamdaman to ng ating mga kananayan. Katulad nga po na sinabi po dito, mahal na mahal ni Elkana si Hana. At ang kasunod po ay ganito,
Bagamat hindi pinahintulot ni Yahweh na ito ay magkaanak. Hindi pinahintulot, dapat nating maunawaan na anuman ang nangyayari sa ating buhay, ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. If God closed the door of opportunity in our lives, don't try to open it. May mga bagay sa ating buhay na sinaraduhan ng Diyos. Mga plano, mga pinapanalangin, mga hinihiling, mga ninanais, na hindi ito binagbuksan ng Diyos. Hindi ito inalaw na mangyari sa atin sapagkat meron siyang magandang purpose. Naniniwala po ba kayo doon? If doesn't open it, it not the doors for you. Kung itong pintuang ito ay hindi nagbubukas, hindi ito para sa iyo. Huwag mong ipilit. Amen? Huwag mong pilitin ang nabuksan ng mga pintuang isinarado na ng Panginoon Diyos para sa iyo. May mga area sa ating buhay na sinarado na ng Diyos. Mayroong mga pagkakataon, mga planuhin, mga layunin, na hanggang ngayon hindi pa natin tinatanggap o natatanggap buhat sa Diyos. At baka ito po'y sinaraduhan ng ating Panginoon. Closed door is not God rejection. It is His redirection. Baka mayroong pinagagawa ang Diyos sa iyo, kaya hindi ka pa pinagbubuksan ng pintuan na ninanais mong buksan sa iyong buhay. Mga nanay, meron ba tayong pinapanalangin? Every day? Pinapanalangin po ba natin ang ating mga anak? Ang ating mga asawa? Ang ating mga tahanan? Ang ating pinagkukunan ng hanap buhay? At ang mga kapitbahay? Ang ating mga in-laws, lalo na ang mahal na mahal yung biyanan? Aba, nawala na ang amen. Nawala na ang amen pagdating sa mga biyanan. Minsan, hindi po natin ito natatanggap dahil baka may pinagagawa ang Diyos sa atin. Amen? Hindi ibig sabihin nito, hindi ka na-deserve sa pinapanalangin mo at hinihiling mo sa Diyos. Dahil baka may hinanda pa ang Diyos sa iyo na masigit pa sa hinihingi mo. Naniniwala po ba kayo doon? Na meron pang magandang hinanda ang Panginoon Diyos para sa iyo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9 na hindi pa nakita ng iyong mga mata, hindi pa nadinig ng inyong mga pandinig, at hindi pa pumasok o sumagi sa isipan niyo, hinanda na yun ng Diyos. Sabi mo sa mo, kapatid, hinanda na yun ng Diyos. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na bang tanggapin yon? He closed the door because He has better door for you to go through. And God will open the door even you didn't even knock on. Minsan sa buhay natin, kapag kagustuhan na ito ng Diyos, kahit hindi ka kumatok, pagbubuksan ka ng Diyos. Kahit hindi ka humingi, kahit hindi ka manalangin ng mga bagay na nais mong mangyari sa iyong buhay, ibibigay yun ng Diyos. Pero hindi ko lang po sinasabi, huwag ka lang manalangin. Ibig ko lang po sabihin, meron tayong mga panalangin na hindi natin hinihingi, pero binibigay ng Diyos. Amen? Ibinibigay yan ng Diyos. Kaya huwag po natin pilitin na buksan ang mga pintuang isinara ng ating Diyos sa ating buhay. Kung ano man po iyon. Kayo na po ang nakakaalam nun. Pero huwag po tayong manghinawa. Huwag tayong magsawa. Malay nyo naman, mayroong gawing milagro ang Diyos. May gawing himala ang Diyos sa inyo. Subalit, tingnan natin kung ano yung itinuturo ng Diyos. Bakit pilit sinasara ng Diyos ang mga bagay na ito sa ating buhay? Bakit kaya? Ano kaya? Katulad nito ni Hannah, Lord, gusto ko magkaanak. Bakit si Penina ang nagkakaroon ng anak? Bakit siya siyang pinagpapala mo? Alam niyo po kung bakit? Ano nakita ko rito? Tanong niyo kung bakit. Tanong niyo po. Chichismis ko sa inyo si Penina. Chichismis ko, ha? Kasi ito si Penina, dahil marami na siyang anak, ano ginagawa kay Hannah? Kinukutya. Sometimes ganito po tayo. Pag meron na tayong blessing, yumayabang tayo. Aba, tumahimik ka.
nagiging palalo tayo. Imbis na sana, maging encouragement ka, maging dapat sana, maging channel of blessing ka, kinukutya pa yung kapatid sa Panginoon. Magkapatid sila sa Panginoon, tama mo ba? Pumupunta sila sa church sabay sila pumupunta taon-taon. Tapos, pagpunta nila ng church, nandiyan na pala yung nangutang sa akin. Nandiyan na pala yung tinakbuhan ako. Di ba, binibigay ko lang yung reality na nangyayari sa ginawa nitong si Penina kay Hana. Kinukutya niya, ikaw, hindi ka, baog ka, hindi ka nagkaanak, hindi ka pinagpala ng Lord, hindi ka kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Sometimes po sa buhay natin, pag tayo'y pinagpapala ng Diyos, yumayabang po tayo. Minsan yan, nakakalimot po tayo Mas nauna pa tayong mag-post sa Facebook kaysa magpasalamat sa Lord. At sasabihin natin, feeling blessed. Feeling blessed. Pero hindi naman nagpasalamat sa Diyos. Nakaka-relate po ba, mga iba? Araw na nahimik na, Huwag naman po sana tayong maging si Penina. Dapat maging channel up tayo ng motivation sa mga kapatid natin sa Panginoon Diyos. Inaasar. Kung si Penina to'y nabuhay si Hana ngayong panahon, baka sabihin nito ni Hana, tell me why. Tell me why. Bakit nga ba? Nakarelate ang iba ngayong araw. Ano yung mga trending ngayon? Tell me. Bakit nga ba? Nalayo ng Panginoong Diyos sa akin. Bakit hindi ako pinagpapala? Kaya nasasaktan si Hana. At ang pangatlo pa po, God doesn't give you the people what you want. Katulad po ng kanyang naranasan sa kanyang asawa. Sometimes, sa ating mga pinagdaraanan, ine-expect natin ng ating kabiyakang makakaintindi at makakaunawa sa atin. Tama po ba? Na kung yun ay yung mahal na asawa o ang iyong magulang sa iyong mga pagdulog sa kanila, ay maintindihan ka. Subalit, minsan, nami-misunderstand pa nila tayo sa sitwasyon na ating nararanasan. Katulad ni Hana, na siya kinukutya ni Penina, sino ba naman ang hindi malulungkot? Sino ba naman ang hindi masasaktan? Yung nakikita ka ng disabled bago bubulihin ka pa? Yung, ang itim-itim mo. Kaya kung ngayon nagpaputi, gusto mong pumuti, yung mukha mo lang ang pumuti, ang leeg mo ang itim. Gusto mo magpapayat, yung braso mo lang ang pumayat, yung hita mo pagkalalaki. Gusto mo magpatangkad, yung isang paa mo lang ang humaba. Kaya dalawa ngayon, ang height mo, isang 5'4", isang 5'6". Pag tumayo ka sa mababa, 5'4". Pag tumayo ka sa mataas, 5'6". Daig mo pa ang Napolyo. Kaya may mga taong ganito, yung PWD, na mayroong mga kapansanan, minsan, pinagtatawanan pa tayo. Pinagtatawanan pa natin. Sabi mo, kapatid, hindi ikaw yun, ha? Sabi mo, hindi ikaw yun. Sabi mo na, lalong hindi ako yun. Parang hindi na, no? Dahil katulad nito, imbis na maunawa siya ng kanyang asawa sa kanyang pinagdaraanan, parang binungangaan pa siya. Ang sabi niya po dito sa verse 8 ay ganito, Hana, bakit ka umiiyak? Ayaw mo bang kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba sapat o mahigit pa ako kaysa 10 anak para sa iyo? Hindi pa ba sapat ang inyong mga asawa kaysa sa inyong anak? Napakasakit nga naman itong maramdaman ng isang lalaki na parang ibinigay nila mga katatayan ng mga kalalakihan. Nandito po ba kayo? Ang lahat ng kanyang ibigay nila sa kanilang asawa upang paligayahin, para i-protect sila at binigyan ng magandang tahanan. Pero malimit, nararamdaman ng mga kalalakihan parang may kulang pa. Tama po ba, mga kalalakihan? Ayun, amen daw. Totoo po ito, may mga time na para bang yung effort mo, kulang pa. Kaya tuloy pag nag-deliver ang lalaki, nandoon ang pagkainis at pagkagalit sa asawang babae. Hindi pa ba ako sapat para sa iyo? Hindi pa ba ako sapat? Mas gusto mo pa ba talaga magkaroon ng anak? Hindi pa ba sapat ang 30,000 na binibigay ko sa iyo monthly?
Gusto mo ba 50K? Nasa iyo na nga ang sahod ko? Di ba? Sabi ni Elkanah ganito, nasa iyo na nga ang SSS ko? Nasa iyo na ang PhilHealth ko? Basta nga sa akin lang yung pag-ibig mo. Di ba sapat to? Di ba yun sinasabi ng ni Elkanah, hindi pa ba ako sapat? Nasa iyo na nga ang lahat eh. Bakit? Kulang pa ba? So minsan hindi talaga maunawaan ng mga kalalakihan ng kababaihan. Sorry to say and sad to say. Dahil kami po yung mga lalaki, hindi naman po kami babae. Na dapat uuriratin namin lahat ang bawat lingwahe at nararamdaman at inyong iniisip. Tama ba mga kalalakihan? Na once na meron kayong binanggit, sinabi, nagdabog, nagalit, hindi namin maintindihan. O, nakaka-relate. Dahil napakahirap unawain ng kababaihan. Hindi ko naman po minamasama ang mga kananayan, ha? Sinasabi ko lang yung reality. Dahil kung ibibigay ng Diyos ang mga bagay na gusto nyo, nagkatulad din ninyo, maaring maging way ito ng kapahamakan. Kaya nga po sa pangatlong sabi ko, God doesn't give the people what you want. He give you a people what you need. To help you, to hurt you, to leave you, to love you, and to make you a person you were meant to be. Kaya ibinigay ng Panginoon Diyos ang iyong katawa o yung asawang lalaki in order for you to grow, to support you, to love you. May mga pagkukulang kami mga kalalakihan, pero naniniwala ko, I do believe, personally ko, ang lalaki, ang ating mga kalalakihan ay may pagkatakot sa Diyos, mananatili yan sa inyong tabi. Mananatili yan no matter what happen. Dahil kung hindi yan mananatili, sigurado matagal na, iniwanan na kayo. Pero I do believe personally, kung iniwanan man po tayo ng ating mga asawang lalaki, marahil ay binawi na ng Panginoon Diyos ang kanilang buhay, at meron naman pong sumakabilang bahay, I do believe personally, mahal din naman po kayo nila. Naniniwala po ako na mahal nila kayo. Kaya tayo iniiwanan, dahil minsan hindi nga po natin maintindihan ang ating nararamdaman at ang ating naisipan o ating mga ginagawa. Kaya ngayon, nangingibabaw sa mga kalalakihan ng pride and unforgiveness. Kaya po nagkakaroon ng broken family. Pataasan, eringan, kawang mali, ako ang mali. Pero naniniwala ko, minahal po kayo. At alam ko rin, minahal nyo din sila. Tama po ba, mga kababaihan at mga kalalakihan? Dahil hindi kayo magkakasama sa isang bubong kung hindi kayo nagmahalan nung una. In love na in love kayo sa isa't isa. Mas sweet pa kayo sa asukal. Sa sobrang pagmamahal, ayaw na magkawalay, gusto laging magkasama, gusto laging magkayakap, pero dahil may mga stronghold, may mga flaws, may mga pangyayari at mga bagay na hindi dapat mangyari, na wala ang forgiveness and misunderstanding, nagkakahiwalay. Pero hindi yan ang nais ng Diyos sa mga anak niya. Amen? Nais niya na tayong magkaroon ng masaya at magandang pamilya. Lalo-lalo na dito sa loob ng church. Tingnan mo nga yung katabi mo, kapatid. Tingnan mo nga po. Malungkot pa ba siya hanggang ngayon? Tingnan mo kung malungkot pa siya. Alam ko, naniniwala ko may mga nanay pumunta rito. May kabigatan dala yan. May pinagdadaanan yan. Pangiti-ngiti lang yan, pero may pinagdadaanan yan. Tingnan mo nga kung may pinagdadaanan. Sa'yo mo kapatid. Naaalala ka ng Diyos. Alam ng Diyos sa pinagdadaanan mo. Kaya lang, move on ka muna ngayon. Amen? Kailangan makamove on muna tayo ngayon. Alam niyo po ang magandang bagay na ginawa ni Penina o ni Hannah? Sa mga bagay na kanyang nakita, sa mga bagay na kanyang narinig, sa mga bagay na kanyang nararamdaman, ano po? Sabihin niyo po, ano po? Ano ba ang ginawa ni Hannah? Sabihin mo, ano ba, pastor? Nanalangin siya. Siya'y nanalangin at dumulog sa Diyos. At alam niyo po ba, si Hannah, ang kaisa-isang babae na tinawag ng a woman of prayer sa Old Testament.
Si Hannah ang the woman of prayer sa Old Testament. Maraming mga man of prayer sa New and Old Testament, pero sa Old Testament, si Hannah lang po ang babaeng tinaguri ang isang babae na mapanalanginin. Mga nanay, nandiyan po ba kayo? Nananalangin po ba tayo? Sa panahon na tayo ay nahihirapan? Sa panahon na hindi natin naiintindihan ang ating mga sitwasyon? Sa panahon na kayo nagtatalo at may alitan ng inyong mga kabiyak at ng iyong mga anak? Pahina yata ng pahina. Nananalangin po ba tayo kung minsan nakakasagutan natin ang ating mga biyanan? Sabi nga ni Ate Lily kanina, yung kanyang apo, kung ano man ang mangyari, nagte-thank the Lord. Tayo kaya mga nanay, nananalangin kaya tayo sa mga panahon na tayo gulong-gulo, nahihirapan, nasasaktan, na hindi natin alam ang gagawin, katulad nitong si Hannah. She was a woman of prayer. At ang pangalawang point, God remember us while we are praying. Inaalala ng Diyos ang lahat ng panalangin mo. Naaalala ng Diyos kahit yung dati mo pang pinanalangin, alam yan ng Diyos. Do you believe in that? Naniniwala po ba kayo na ang lahat ng pinanalangin natin at idinulog sa Diyos, sa bawat pagtawag, paghinaing, pagdaing sa atin Diyos, ay pinakikinggan niya at naaalala niya. Naalala niya kung bakit ka umiyak before, habang kayo ay nananalangin sa Kanya. Alam niya ang reason kung bakit hindi ka makamove on hanggang ngayon dahil puging-pugi ka sa boyfriend mo before. Alam niya mga pagtangis mo at pagtitiis mo sa mga panahon na ikaw ay nangungulila. Alam ng Diyos na ikaw'y nasasaktan sa panahon na hindi ka naintindihan ng iyong biyanan, ng iyong asawa, at ng iyong mga anak, at higit sa lahat ng iyong pong kapamilya, ng iyong magulang, ng iyong kapatid. Nakikita at naiintindihan, nararamdaman at naaalala ng Panginoon ang bawat panalangin na idinudulog natin sa Diyos. Katulad ni Hannah, Hannah took her problem to the Lord in prayer. Lahat po ba ng ating hinaing ay idinulog natin sa Panginoon? Lahat ba ng ating nararamdaman? Hello? Nandiyan po ba kayo? Sa bawat sakit, sa bawat problema nating nararanasan, tayo po ba'y dumudulog sa ating Diyos? Idinudulog ba natin at sinusungguni po ba natin sa Diyos? At take note, ano po ang ginawang pagdulog to? Hindi lang po ito biglang panalangin na kung ano lang ang naisipan mo at iyong ginawa. Sabi nga po, si Hannah ay nanalangin bitterly. Buong pait. Mapait pa yata ito sa ampalaya. Buong pait na umiiyak sa Diyos. Kailan ka huling umiyak sa Diyos? Kailan tayo huling umiyak? Kala yata niya, kamukha niya ako. Tinitigan niya ako eh. Itsura lang, pero Pilipino ako. Amen? Kailan tayo huling umiyak sa Panginoon sa panalangin? Ako po gabi-gabi, sa bawat panalangin ko. Hindi lang po nakikita ng aking misis. Lagi niya ako tinatanong, bakit ka ba lagi nakatalikod at nakaharap sa dingding? Ngayon, i-reveal ko kung bakit. Napapansin po ba ng mga kananayan daw, bakit ang ating mga kasawang lalaki lagi nakatalikod sa inyo? Nakikita niyo po ba yung mga kananayan? Ay, salamat sa hindi. Sinisiko ni Pastor Benny, si Nanay Baby, kung bakit nakatalikod. Ako po, para sa akin, kaya po ako tumatalikod dahil gusto ko hindi ako makita ng misis ko
na umiyak ako sa Panginoon habang ako'y nananalangin. Dahil alam ko, pag nakita niya ako umiyak, iyak na rin siya. At pag tinanong ko bakit, ewan ko, bakit? Iyak na rin. Di dalawa na kami nagkaiyakan. Umiiyak sa panalangin dahil sa pangangailangan, dahil sa mga nararamdaman, sa nararanasan. Umiiyak dahil hindi natin maintindihan kung ano mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Hindi natin maintindihan kung bakit parang napakalayo ng Diyos. Katulad ni Hana. Umiiyak siya. At take note pa, ang nakalulungkot dito, siya umiiyak sa Diyos dahil siya nasa loob ng templo, nakita siya ni Eli. To si Eli, imbes na siya yung nawain at intindihin dahil siya lingkod ng Diyos, ano po ang sabi sa kanya? Sa verse 10 to 18, nang magpagkakita sa kanya, ito po sa verse 12, sabi po, habang nananalangin si Hana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang mga tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y sorry to say, sad to say, hindi lang pala sa panahon ngayon na ang mga kababaihan ay naglalasing. Noong unang panahon pala ay meron na rin mga babaeng naglalasing. Dahil ang mga kababaihan po ngayon, sorry to say, sad to say, hindi kasing sarap magluto ng mga kananayan, pero kasing lakas mag-inom ng katatayan. Laging lasing. Laging nagipag-inuman. Tapos pag pinagluto mo, ang sabi ng nanay, anak, ipag-iluto mo. Iluto mo yung isda o manok o baboy. Pag uwi ng nanay, nagalit. Bakit? Sabi ng nanay, sa anak, sabi ko sa iyo, iluto mo yung ulam natin, hindi i-cremate. O, hindi nakarelate yung iba. Sinunog! Dahil hindi marunong magluto ang mga kababaihan na bata nowadays. Nanay, nagtuturo po ba tayo sa mga ating mga anak? Opo, hindi ko po kinakaya kahit yung aking mga anak ay lalaki, tinuturuan ko po silang magluto. Kahit minsan magastos. At least may natututunan po sila. Pero dito sa panahon po ni Eli, balik tayo sa ating pinag-aaralan, instead na maintindihan ni Eli ang sitwasyon ni Hana, pinagkamalan pa siyang lasing. Pinagkamalan pa siyang lasing. Kaya mga kananayan, mga kabataan, mga tatay na naririto, sometimes, limited yung aming kaunawan at aming nakikita according sa inyong mga galaw. Kung may mga bagay kaming nasabi sa inyo na hindi namin naunawaan, huwag naman po tayong masaktan. Amen? Baka na-misinterpret nyo lang yung aming mga sinasabi at pinayo sa inyo. Dahil kami tao lang din na katulad nyo. Hindi namin alam ang inyong mga pinagdaraanan. Hindi namin alam kung bakit ngayon tulog ka pa o tulog ka na. Baka napuyat ka gabi. Tignan mo yung katabi mo. Yung iba naman, napapapikit. Hindi namin alam. Pero ang alam ko, may ginagawa ka para sa Diyos. Kaya ka napunta dito sa loob ng church. Amen? Meron kang ninanais, meron kang dinudulag, meron kang nilalapit. Say amen! Mayroon kang ginagawa at gagawin sa Diyos. Kaya ka pumarito sa loob ng church. Nananalangin ka, lumalapit ka ng buong puso, buong lakas. Dahil mayroon kang pinagdaraanan. Katulad ni Hana, katulad mo rin, at katulad ko, meron tayong mga pinagdaraanan sa buhay. At huwag nating kalimutan na tayo ay manalangin at dumulog sa panahon na hindi natin maintindihan ang ating mga nararamdaman at nararanasan sa ating buhay. Because God always remember our prayer. Amen? At ang panghuli,
God remember us after our prayer has been answered. Inaalala din ng Panginoon kapag sinagot niya na ang iyong mga panalangin. Dahil sometimes, pag natanggap na natin ang ating mga pinalangin, nawawala na tayo sa church. Lumalayo na tayo sa Diyos. Nakakalimot na tayo sa Panginoon. Nung may sakit at karamdaman, every Sunday nasa church, every Bible study nandoon, humahayo, pero nung gumaling, pahinga muna. Nakalimot na sa Diyos. Nung natanggap na ang mga pagpapala, na maabot na ang mga pinapangarap, naabot na ang mga ambisyon, mga propesyon, gumaang na ang buhay, nagkaroon na ng breakthrough upon breakthrough, nawala na sa church. Pero wala dito yan sa loob ng church. Amen? Yung iba nagbakasyon lang kasi botohan bukas, umuwi sa kanilang province. Ano naman natin? Doon sila nakarehistro. Ay sila po'y nag-uwian para bumoto sa kanilang karapatang pantao. Kaya wag po natin masyadong husgahan yung nasa ating katabi. Pero kung tayo man po'y nakatanggap, what should we do when God answered our prayer? Praise Him directly. Praise Him. Nagpupuri po ba tayo sa Diyos? Itinutumba natin ang ating puso't isipan sa ating Diyos. Tayo ba'y nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos sa tuwing tayo umaawit, sumasamba, at dumadako sa lugaring ito? Give Him glory. Kung kinaawitan mo ang Diyos, buong lakas mo na siyang awitan. Kahit sintunado, sa Panginoon yan ay tunado. Kung sumasayaw ka sa Diyos, isayaw mo na ng todo. Pag sa TikTok bigay na bigay kending na kending. Bakit sa church hindi makakending? Hindi makasayaw. Pag pumunta ka sa church, alam mo na. Mahal ka niya. Di ba? Mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat ibigay mo ang buong lakas mo sa pagsayaw sa Diyos. Amen? Give Him the glory and share your story to encourage others. Share your story. Baka naman yung share mo, yung kasiraan ng asawa mo, yung kasiraan ng anak mo. Dapat bilang isang pamilya, pinoprotektahan natin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil tayo ang magiging katawa-tawa kapag kinukwento natin ang lahat ng kasiraan ng ating mga mahal sa buhay. Makakalungkot lang minsan, may mga unbeliever akong nakakausap, kinukwenta yung kanilang mga asawa, anak. At bukas makalawa, makikita mo, sila naman din ang magkasama. Kaya sabi tuloy ng ibang tao, para yung mga siraulo. Just imagine yun, nasasabi ng kapwa. Sinisiraan niya yung kanyang sawang babae. Ito naman ang babae, sinasabi niya, ganito yung kanyang sawang lalaki. Pero, pag nagkaayos naman, naging mabuti ang kanilang relasyon, sila yung magkasama, sasabihin tuloy ng mga kapwa nila, tingnan mo yung mga yummy plastic. Sira ulo, di ba? Gusto niyo po bang madinig itong mga ganitong bagay? Dapat kung sakaling may mga problema tayo sa loob ng tahanan, yung mga problemang yun, work out natin sa loob ng tahanan lang. Amen? I-work natin, ayusin natin, para maging encourage din tayo sa lahat ng pamilya na dumadaan sa mga bagay na pinagdaanan nyo before. Amen? And be motivated to pray more. Be motivated to pray more. Katulad ni Hannah. Dahil naniniwala ko, God always remember every little prayer na ating ginagawa para sa ating mga mahal sa buhay. Mag-dig deeper tayo, mag-soak in tayo sa pananalangin. Kaya meron po tayong mga online healing ministry, at meron po tayong discipleship, at meron din po tayong mga prayer gathering dito po sa loob ng church.
Dahil nais natin na tayo lumago at ang lahat ng ating ginagawa ay dinudulog natin sa Diyos. At alam po ang nakakatuwa, ang Diyos ay sumasagot sa ating mga pinapanalangin. Bawat panalangin ng matuwid ay mayroong kasagutan sa Diyos. Sa bawat pagdulog, sa bawat paglapit, ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng mga himalang bagay na hindi natin pa nakikita, nararanasan, at pumasok sa ating isipan. Sapagkat iyan ay hinanda na ng ating Diyos. Ibinigay na yan ng Diyos. Dahil lahat ng ating ginawa ay naaalala niya. At inaalala niya upang ang bawat sa atin ay makaranas din ng mga pagpapalang ipinangako niya sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga ninuno, at higit sa lahat, mga pinangako niyang iniwan sa bawat Kristiyano na nananalig at nananampalataya sa kayang gawin ng ating Panginoon Diyos. Always remember, na katulad ng ginawa ng Diyos kay Hannah. Sabi sa verse 19, and God remember Hannah's prayer. God remember Hannah's prayer. Kung ano man ang iyong pinapanalangin, kapatid, hintayin mo lamang na ito'y mangyari maganap sa oras at panahon na itinakda ng ating Diyos na makapangyarihan at siyang mapagbigay sa lahat ng ating idinudulog. And muli, sa lahat ng mga kananayan, Happy Mother's Day sa inyo pong lahat. Mabuhay po kayo lahat, and to God be the glory.